Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, parang lalong sumasama ang lagay ni GMA7 ah. Pag-usapan nga natin, buting tingin natin ang financials neto. Welcome back. Ayan, pag-usapan po natin si GMA7. Ano ba nangyayari dito? Pababa ng pababa ang presyo sa market. Kuya John, what is happening? Guys, hindi na po secret, no? Marami na po akong video last year na nilabas ko. No, nag-uumpisa pa lang ako. Actually, hindi ko na talaga gusto si GMA7. May mga video talaga binash ko si GMA7. I'm so sorry guys sa mga nagalit ha. Ganun talaga no. Anyways, tingnan nga natin no. Kasi si GMA7, malaki nga yung dividends sa pinamimigay in the past, no? Pero nakikitaan po kasi natin ng konting weakness, no? Tingnan natin yung long-term history niya. Hindi naman siya masyadong nag-grow po talaga. Makita mo, kapiranggot lang ang ginogrow niya ng revenues, no? Of course, noong 2016 to 2019, tumaas po ang kanilang mga revenues. Somehow, no? Ito po ang kanilang net income. So, kung titingnan po natin, no, parang hindi ganun ka-clear, no, na paangat sila ng paangat, no. May pagka-stagnant ng konti po ang company. And something na hindi po na, ako po, hindi ko po talaga masyadong gusto yung mga ganun. Hindi na bali pa konti-konti, basta umaangat kayo, no. Pero yung stagnant ka ng matagal, parang nakakaba po kasi yan, no. Anyways, magandang company po kasi si GMA7 kasi wala po masyadong utang kaya marami pong nagkagusto po dito, no. And malakas po siya mag-generate ng cash. And dahil ang laki-laki niya mag-generate ng cash, napakagalante sa dividends, lalo na ng past few years. Kaya marami rin po ang pumasok po. Imagine that, mga 10% plus na dividend yield. Kaya marami pong dividend investor talagang nagustuhan itong GMA7. No? Marami na silaw sa malaking dividends na pinamimigay. And I know, I'm so sorry guys. No? Kasi medyo last year medyo matapang talaga ako. Bago-bago ako. No? I know some of you hated me. No? Kasi I don't agree na magandang dividend stock ito sa GMA7. No? At tingnan po natin yung 2023 versus 2022 kasi a few weeks ago, no, lumabas na rin naman ang mga financial statement. Nakita po talaga natin dito ang gross revenue bumagsak po, no? At ang gross expense tumaas ng konti, or pwede mo sabihin same lang gross expense. So, pero yung natirang earnings po nila talagang nangalahati. Halos nangalahati po no ang kanilang earnings. So titingnan po natin dito, no? Okay, some will argue na hindi 60%. 40% lang dinecline pero ang laki pa rin po niya, napaka-significant po, no? At yung balance sheet po nila, makikita po ninyo yung book value per share ay bumaba po, no, from 3 pesos and 16 centavos per share. Ang book value niya ngayon is 3 pesos and 6 centavos. Bumaba po ng around 10 cents. Konti lang naman po pero still bumaba. And take note po dito sa book value per share, no, kasi ang alam ko po nasa 7 pesos pa rin po ang price ni GMA7 sa stock market. So we are trading way above book value. Si Warren Buffett hindi kasi masyadong gusto yung ganito na nagtitrade ng multiple times ng book value. Paalala lang ng konti po yun. Okay. And then 2024, kamusta ang 2024? Naku po, nanang ko. Lumabas na po yung first quarter ng 2024, no? Lately lang po, lumabas po. Tingnan po ninyo, no? Yung gross revenue, lalong bumaba. At yung gross expense, lalong tumaas. Bumababa ang revenue, tumataas ang expenses. Ano nangyayari? Nasa sandwich po ang ating earnings. Nasa sandwich po ang profits. Kita mo from 12 cents, no? Noong last year. First quarter of last year, no? Naging 4 cents per share na lang ang kinita ngayon 2024. Ano ba nangyayari? Para ang laki naman pong bagsak nito sa earnings, no? Revenues going down, expenses going up, margins are getting thinner, no? And ang strange po dito, for a monopoly business na i-squeeze out ka, for a monopoly business na i-squeeze po talaga napipiga ka. Paano nangyayari po yung ganito? Kasi katulad yung ibang mga monopoly, katulad nila Meralco, ganyan, hindi naman nangyayari po yung ganyan na i-squeeze ka kasi monopoly yun no? Anyways, ang isa sa mga pagtinignan po natin, no, makikita po natin dito yung advertisement po kasi is bumagsak po 2023, no? 17 billion na lang po, no, ang pumasok na pera sa advertisement compare sa 2022, no? And they would argue na dahil po ito sa political ads na nawala. Pero political ads nawala, pero mag-isa ka na lang, no?
wala na yung isa eh. Wala na yung isa eh, no? From 2020, mag-isa na lang. Sinalo mo na lahat eh. No? Pero bakit pa rin bumababa, no? Ayan, tingnan po natin, no? Bumaba po talaga, no? So, reduction of 15%. Ang sabi sa kanilang annual reports, ang expenses tumataas. Kitang-kita naman po natin, ito, production cost. 8 billion, no? From 7.4 billion. Tumaas po talaga, no? At ang sabi po dito, isa sa malaking ginastos po nila ay ang Voltes 5. May sabihin sa mga millennials po dyan, sa mga Gen Z po dyan, no? Alam niyo po ba itong Voltes 5? Kasi ang alam ko, generations ko lang yata and old. Actually, mas older pa sa akin na may alam ng Voltes 5. So, hindi ko alam, naging successful ba itong Voltes 5? Paki-comment naman po sa baba. Pero ako po, for a person na naabutan ko yung Voltes 5, hindi naman ako masyadong keen na panoorin yan eh. Pero yung iba, no? Yung mga mas matatanda pa po sa akin, alam ko umiiyak nung napanood din yung Voltes 5. Ayan, net income, ayan, bumaba po talaga, makikita natin, no? And yung financials po ay ngayon nag-a-agree na po, nag-a-align na po, no, sa graph, no, sa technical graph. Sa chart ng price po niya talaga bumababa. Lalo na po lately, napaka-sharp po ngayong May. Sharp po talaga na bumagsak po, no, itong si GMA7, no? And ano bang analysis natin dito, no? Kasi para po sa akin, no, hindi mamamatay ang GMA7, no? Hindi siya mamamatay. Katulad po ng radio, no? Simula nung lumabas ang TV, buhay pa rin naman radio hanggang ngayon. Kaya lang radio, hindi na po lalago yung radio. Hindi po lalago yan kasi past is past. Past na po yung radio. Hindi na po lalago yan, no? Either magiging stagnant na lang ang radio or slowly declining. Ganun din po ang tingin ko po sa television, no? Unless mag-transition po sila, no, ng negosyo. Ma-transition po nila itong negosyo into something else, which is hindi po ako ganun ka-bullish or hindi po ako ganun ka-convinced kasi they had so many years to do this, to transition. Dapat po kasi, no, ever since na pumutok po itong YouTube, no, itong 5 years ago or so, no, dapat nagagawa na po ng paraan eh. Talagang dapat nagta-transition na po eh, no. So kung hindi siya nagawa sa past, so para po sa akin, ano po ba ang bago, no? Anyways, correct me if I'm wrong. Baka naman po may mga bagong nangyayari sa GMA7. Pa-comment naman po sa baba. May mga bago bang nangyayari? May mga bago ba sa nila niluluto na hindi alam ni Kalbo? Pa-comment naman po sa baba. Malayin po ninyo. Baka mag-turn around po ito this latter half of this year, no? Anyways, ang sa akin lang po, no, kasi rating. Pag binasa ko yung annual reports, pinagmamalaki yung rating. Pero para po sa akin, naanin natin yung rating eh, no? Kasi ang tanong ko po ito eh, no? Nasaan ba yung mga Pilipino na malalakas gumastos? So yun, no? Yung mga malalakas gumamit ng GCash tsaka Paymaya. Yung mga malakas mag-order sa Grab. At yung maraming chinecheck out sa Lazada at Shopee, no? Mga tao ba na to ay nanonood sa TV o nanonood sa cellphone, sa social media? Yun po ang tanong ko po eh. Yung mga tanong ko. Kasi po ang advertisers po, yung mga nagpe-place ng ads, they are very smart people. Of course, gusto po nila when they spend money on advertisement, gusto nila effective, no? At talagang may balik, talagang tinatamaan yung mga taong gumagastos po talaga, no? Anyways, yun lang po ang para po sa akin. And dito po meron nga pong report, no, itong mga digital po nila, no, yung mga subscription po yata sa US po ito, no, or para po sa mga nasa abroad, no, ayan. And 1.5 billion po yata, no, ang revenue na kinuha po dito, no, pero hindi po rin po ako masyadong bullish po dito kasi sa mga international eh, no? Sino ba ang market pag international? Mga OFW eh, no? Mga nami-miss po talaga ang ano. Pero I don't think that is something na nag-grow na ano eh, na population yung mga OFW. Pero anyways, correct me if I'm wrong, pero sa akin po opinion ko lang naman po, no? And hopefully lahat ng sinabi ko ay mali. Hopefully I am wrong, no? Hopefully I am wrong. Sana makabalik kasi maraming naipit po tayong mga kaibigan, naipit po dito. So sana mali po ako. Sana po. Pero ako, gut feeling ko lang naman po, this could tank as low as book value, which is 3 pesos per share or maybe lower. I don't know. It depends kung anong mangyari po sa future. Pero ako, I'm still very bearish sa GMA7. I'm bearish last year hanggang ngayon. Bearish po ako dito sa GMA7. So sa mga wala pa pong GMA7, ingat lang po, no? Huwag pong mas salo ng salo. Huwag pong, ano na to? Nagtank na to, no? Ano ba yun?
Iko-quote si Warren Buffett na be greedy when others are fearful, no? So, ingat-ingat lang po ng konti, observe po, no? And then sa mga naipit po dito, marami pong GMA7 sa kanilang mga position. Hopefully, I am wrong and sana makabawi po ang GMA7 this 2024. Kung titingnan po natin, no? Ang dividends po, bumagsak po talaga, nangalahati, no? From 2023, kitang-kita nyo naman, pabagsak no? Ang dividend. And kung nakita po ninyo yung 2024 na earnings po nila, bumagsak din po. So, baka po yung 2025 na dividends, lalo pa pong bumaba, no? So, anyway, sana mali ako. Sana may mga bagay na niluluto ang GMA7 para makabawi po ang stock na to, no? And for me, I would rather start kasi po, no? Sa akin lang naman po, pag pipili po tayo ng stock, no? Sa mga nag-uumpisa po, no? I would rather start na investing in stock na mas mababa ang dividend yield. Hindi na bali mas mababa ang dividend yield. Basta kitang-kita natin at nandun yung evidence na pataas ang trend. No? Rather than we start with a dividend na napakataas. No? 10%, 12%, 15%. Pero hindi natin alam saan papunta ang direction or declining ang direction. No? So, yun na naman po yung para sa akin. Yun na naman po ang mapapayo ko po sa mga nag-i-start pa lang po ng dividend investing na ingat-ingat po tayo, no? Yung mas gusto ko po talaga yung upward yung trends, no? Di ba maliit lang kasi lalaki naman po yan dahan-dahan in the future. At yun lang naman po ang ating kwentuhan for today. Hindi ko po sinasabi ibenta nyo GMA7 po ninyo. Nagpo-provide lang po ako ng entertainment po dito, no? Bakibasa na lang po ating mga disclaimer, no? Hindi po ito financial advice. Hindi po ito investing advice. Yan, disclaimer lang po. Katuwaan lang po natin ito, no? Alright. Ayan, like, subscribe, share, hit notification bell. Puntuan tayo sa comment section sa baba. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye.